nakakatuwa po. Salamat po, Pastor Linton. Thank you po. Alam niyo po, sobra po ako nagpapasalamat sa inyo kasi talaga during prep season pa lang po, no, talaga pong suporta niyo po sa gawain. Kaya po, I'm so blessed po na makapagbahagi po ng mga salita ng Panginoon sa kalagitnaan po natin sa FOJ Sarmiento. And I'm excited po kung ano pong ibibigay sa atin ng Panginoon. Excited po ba kayo sa word po? Bakit kay Pastora? Thank you po. Maraming kay Pastor Jacob at sa lahat po kay Sister Adel, kay Brother Esco. Amen. Maraming po sa excited na po ba sa Word of God? Amen. Manalangin po tayo ang mga nasa langit. Kami po nagpapasalamat sa oras pong ito for the power and the ministry of the Word of God right now. We acknowledge your presence, Holy Spirit, that without you, hindi po namin kayang unawain ang mga salita mo. Nagpapasalamat po kami sa mayamang biyaya mo na kaya po kami nakakatayo sa oras po ito ay dahil sa tinapos mong gawa sa Kristo. Salamat po sapagkat sinabi niyo po sa inyong mga salita na kaya kami tumatanggap ng sunod-sunod na pagpakala at masaganang biyaya sapagkat iyon ay ipinagkaloob mo na sa bawat isa. Dalangin ko po, walang pangalan ng maitaas sa kalagitnaan ito, kundi ang pangalan mo lamang, Panginoong Jesucristo. At hayaan mo po ng bawat isa na makikinig, clear out their minds, clear out their hearts, at marinig lamang po nila ang tinig mo, Panginoon. Maging ako po, itago mo po ako sa mayaman at hindi matatawarang kalwalatian mo, Panginoon, upang mag-glorify lamang po ang pinakamaganda at pinakamatanyag na mensahe. At yun po yung mensahe mo, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Bago po tayo magsimula, yes po, mag-konting lang po ako, kung po kaya lang naman po yan. So, hindi po siya part ng any church. Siguro po, medyo connected lang po sa amin yan. Pero ang ministry po ng Himayuri or Hinimigay Papuri is a Body of Christ ministry. Composition po yan ng iba't ibang church. So, kung hindi pa po kayo nakapalo, please po. We are so very glad na pag nakikita po namin may nagpapalo, may nag-share. At sabi po nga po dun sa social media manager po namin, pakibati yung mga nag-share at yung mga nagla-like. And then po, over 150 digital streaming platforms po available po ang lahat ng songs ng Himayuri. At yun nga po, yung naglaos na po kami ng inilaunch na po yung kompleto. Yan po yung aming recent single. Talagang nakakatuwa po sila dyan. And then po sa February 23 po, yun naman po ilo-launch po namin yung second single po under Ganap Worship Series album. Yun po yung Sambil. So si kapatid Angel, mapapakinggan niyo po ulit dyan. And thank you po talaga. Napaka-generous po ng mga taong yan. Amen? So ready na po tayo sa Word of God. Enough na po tayo sa mga konting mga pakisuyo. Okay. So sa umaga po ito, pasensya na po kasi hapon pong service namin kung nababanggit po namin yung hapon. Nabanggit po natin na ang series nyo daw po ay Fresh Start. Amen. Kaya po nung nakita ko po ito na sa Fresh Start, so maganda na pag-usapan po natin yung mindset. Amen. At sa umaga po nito, pag-uusapan po natin yung throne room mindset. At yun po yung dadalhin po sa atin na mensahe. Pero bago pong lahat, gusto ko muna pong panoorin po natin itong video na ito. Training fees required. The fees are placed inside the jar, and the lid is then sealed. They are left undisturbed for 3 days. Then, when the jar is opened, the fleas will not jump out. In fact, the fleas will never jump higher than the level set by the lid. Their behaviour is now set for the rest of their lives. And when these fleas reproduce, their offspring will automatically follow their example. Amen. So, kung mapapanood po natin yung video kanina, Requires a glass jar with a lid. yan po yung ginawa eksperimento ng mga scientists in terms po dun sa mga, actually yung fleas.
So, ang ginawa ko dun sa mga place, nilagay ko sila sa container for 3 days. And then after 3 days, binuksan yung container. At nakita po natin na yung mga place, hindi sila umalis doon sa loob ng container at hindi rin sila lumagpas doon sa taas ng container. At ganun din po ang ating mindset na yun po yung pag-uusapan natin na napaka-importante na may kondisyon yung mindset natin sa tamang bagay. Kasi kagaya po nun, kapag naikulong tayo dun sa mindset kung saan hindi tama, doon lang tayo paikot-ikot in the rest of our lives. Kaya po ngayong fresh start, ngayong New Year, tuturuan tayo ng Panginoon paano pataasin ang ating mindset upang makita po natin yung perspektibo mula sa trono ng Diyos. Amen? From the throne room of God, we will have a fresh perspective and mindset na makikita po natin ano yung gusto ng Panginoon. Sabi mo po nga po dyan sa 2 Corinthians 2:9. Ang sabi po dyan, sabi po dyan, but just as it is written, things that no eyes had seen, no ear heard, or mind imagined, are the things God has prepared from those who love Him. Sino po dito nakakalam ng plano ng Panginoon bukas, sa susunod na taon? Wala po, right? That is the exciting part. At minsan tayo ng mga Kristiyano, kapag hindi natin conscious dun sa pagkilos ng Panginoon, makikita po natin, naiinip tayo. Ano ba Panginoon ipapakita mo? Ano bang plano mo sa akin? So doon dumadating yung mga struggles natin and nako-compromise ang ating paniniwala. Kaya po sabi sa Isaiah chapter 26 verse 3, you will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusts in you. Ang sabi po dyan, pananatili ng kapayapaan sa lahat na ang isipan ay nananatili sa Panginoon. Sabihin nga po natin yung word na nananatili. Sige nga po sabihin natin, nananatili. So yun yung kondisyon para tayo ay matatili. Kailangan po yung mind natin mag-stay sa Panginoon. Pero interesting part, marami po mga words dyan na titignan po natin at pag-aaralan po natin. Dahil sa Hebrew po, kasi yun po ang original translation ng Old Testament. Titignan po natin sa umaga pong ito. Tingnan po natin. Bago po muna yung mind, yung word na peace po dyan, yung peace. Ang ibig sabihin po niyan, or ang literal translation po niyan sa Hebrew ay shalom. Sa Israel po, ang shalom ay batian. Parang good morning, good afternoon, good evening, or simply parang hi, shalom. Pero ang shalom, o yung word na shalom, ay mas mayaman pa. Pag pinag-usapan natin ang shalom, yan ay nagsasabing nothing missing, nothing broken. It speaks of wholeness, preservation, and everything that you need is provided. Kaya kung babalikan natin yung word ng Isaiah 26 verse 3, you will keep him in perfect shalom, in perfect wholeness, in perfect preservation. Everything that you need is in that shalom, whose mind is stayed on you. At alam niyo pa ang interesting part ng you dyan sa ibang translation is Yah, na ang ibig sabihin niya ay Yahweh. Ibig sabihin nilawan po yun basta sa Diyos, kay Jesu Cristo. Kasi po personified yung Yahweh po, yung HWHW, Yahweh po yun. It speaks directly to Jesus. Kaya nga po nung sinabi ni Jesus, before Abraham was, I am, kasi totoo po yun. Nandun siya, even in Old Testament. Amen? And we will have the peace if we stay on Him. Amen? So, ang isa pa pong magandang bagay po dyan is yung word na mind po, in Hebrew po, yan po ay speak of framework. Diba? Alam ko si Pastor Jacob, engineer si Pastor Jacob. At ang importante sa building construction ng frame or yung framework kasi yan po o yung foundation. Kasi yan yung pinaka-basic na gagawin upang maitayo ng maayos yung building. At ganun din ang ating mind. Sa Hebrew, it's like a framework. It is a structure, a mindset, a foundation. Kaya sa umaga pong ito, dalangin ko po as revelation goes, pinatatatag ng Panginoon yung ating mindset upang magkaroon tayo ng foundation ngayong 2024
24 na hindi na-shame at hindi nawawala doon sa pagkatawag sa atin ng Panginoon. Hello? Are you with me? Ang sabi po dyan, ang sabi po sa statistic, ayan po, nilagay po natin dyan. Alam niyo po, in the Philippines po ngayon, meron po tayong over 3.6 million Filipinos who suffers from mental and neurological and substance under disorder according to the Department of Health. Ibig sabihin po, rampant yung mental health issues ngayon. At sa atin pong Christian, hindi po natin siya dapat i-fake na, ay, kulang ka lang sa faith, masyado ka lang madrama. Totoo po siya. Seryoso po siya. At alam niyo po, ang revelation sa akin ng Panginoon, dito sa mental health na ito, kinubos ko yan before pa ako mapako. Saan po? Sa Garden of Gethsemane. Ano pong nangyari kay Jesus? Nagpawis siya ng dugo at ayon sa pag-aaral, yung kalagayan ni Jesus nung nagpawis siya ng dugo, ayun po ay hyperhidrosis. Nang ibig sabihin, pumutong yung capillaries niya sa sobrang stress. Ang bawat dugo kung pumatak kay Jesus ay may kapalit at kabayaran sa mararanasan natin. Kaya alam niyo po, whenever time my mind is being challenged sa stress, ang sinasabi ko, Lord, tinubos mo na ng dugo mo sa Garden of Gethsemane yung pinagdadaanan ko, kaya hindi ito para sa akin. We need to declare, kaya yung mind natin, sino po dito mga born again na? Amen. Kung born again na po talaga yung nakatanggap sa Panginoon, yung spirito po natin na deposit na dyan, yung kabutihan ng Panginoon, yung pananampalataya na mula sa Panginoon, ang kailangan natin ayusin ngayon yung ating mindset. Kasi tatlong being po tayo. We are a spirit, we have a soul, and we live in the body. So yung tatlong bagay po na yun, kailangan po natin ipasubject doon sa karunungan na nanggagaling sa Panginoon. Pero alam niyo po ba, ang amazing part po dito, ang sabi natin yung peace kanina ay shalom, pero meron ka pong isa dyan. Yung perfect na word sa Hebrew ay shalom din. Hindi mo ba tayo namamangha doon? Perfect, shalom, peace, shalom. Anong sinasabi po dito ng Panginoon? Ang sinasabi lang po dito ng Panginoon, that I want to speak a double blessing sa atin, sa lahat ng nagtitiwala at naglalagay ng kanilang mindset sa akin, ng lahat ng nagtitiwala at naglalagay ng kanilang pananampalataya sa akin. I will bless you with perfect shalom, shalom, shalom. At kapag inuulit po sa Bible, importante po yun na makuha natin. Amen? So, ang ganda po, no? Perfect is shalom, peace is shalom, that is a double blessing. Pero yung mind po dyan, napakaganda po ng mind po yan. Sa Hebrew, yung mind po dyan is speak. Yung things po dyan ay opening. Kaya nga po sabi sa Proverbs 23:7-8, for as he thinks in his heart, so is he. Kung ano daw ang pag-iisip natin, yun ka. Kaya pwede natin sabihin ngayon that you are what you think. Ang tanong po sa oras na ito, ano ang iniisip mo sa kalagayan mo ngayon? Ang iniisip mo ba ngayon ay kawawa ka, talunan ka, yun ka. Pero pag iniisip mo na dahil sa katagumpayan na ibinigay sa atin ng Panginoon, ikaw ay mananagumpay na. Amen? At ang lahat ay kaya natin, hindi kaya sa sarili natin lakas, kundi sa lakas ng ating Panginoon. Kaya kung babalikan po natin, speak about the opening. Ino-open mo. Kaya nga po yung mind, yan po yung china-challenge si Satanas sa mga panahon ngayon na dapat ngayong fresh start, New Year, iayos natin at iayon natin yung ating pag-iisip kung ano at kung sino siya. Kaya po I always believe sa tatlong bagay na dapat po tinuturo sa pulpito. Who He is, kung sino si Kristo, ano ang ginawa ni Kristo at kung sino tayo kay Kristo. Dahil kung makikita po natin malinaw na malinaw kung anong ginawa niya at kung sino siya, lalakad tayo ng katulad niya. Sapagkat sabi niya sa kanyang salita, kung sino siya, kagaya rin tayo dito sa mundo. Amen? So yun po yung powerful doon. And then, you are what you think. Ano pong iniisip natin sa oras na ito? Amen. Nag-iisip po ba tayo na tayo po ay talagang beloved by God? That we are righteous in Christ? We don't have any righteousness. Our righteousness comes from our God, our Jesus. Amen? Kaya po, sabi natin, you are what you think and
your thinking determine your living. Ngayon, pag-usapan po natin, ano yung position natin ngayon, right now. Kasi po, malalaman po natin yung throne room mindset at magkakaroon tayo ng kasiguraduhan sa paglakad natin ng 2024 kapag alam natin yung position natin sa oras na ito. Ngayon po, basahin po natin ito sa Ephesians chapter 2 verse 1 to following. Napakaganda po nito. Basahin po natin. Once you were dead because of your disobedience and your medicines. Ito po tayo noon. You used to live in sin just like the rest of the world, obeying the devil, the commander of the power in the unseen world. He is the spirit at work in the heart of those who refuse to obey God. Ito po yung position natin dati. Tayo ay hiwalay sa Panginoon, tayo ay spiritually aloof, tayo ay spiritually dead, tayo ay spiritually blind. Yan po yung pinapakita. Next verse, ang sabi po dyan, ay you used to live in sin. Tayo daw po ay namumuhay ng may kasalanan, just like the rest of the world, obeying the devil, the commander of the powers in unseen world. He is the spirit at work in the heart of those who refuse to obey God. Next verse. Sabi natin, all of us used to live that way, following the passionate desire and inclination of the sinful nature. By our very nature, we were subject to God's anger, just like anyone else. Ito po yung katayuan. Sinasabi lang ni Apostle Paul, kayo'y patay, kayo'y malayo, kayo'y makasalanan, meron kayong pagnanasa sa mundo, at ang Diyos ay galit sa mga hiwalay sa Kanya. Yun lang po yun. Yung sinasabi niya, pero ang verse 4, but God, sabi niya natin, but God. Sa Tagalog po, dahil na, or kahit na. Diba? Alam niyo po, pag may pinagdadaanan tayo, mabigat na sitwasyon sa ating buhay, lagi natin sabihin, but God. Amen? But God. Diba sabi po doon, but God. Amen? Ano yung sitwasyon ngayon? But God. So rich in mercy. Amen? Hindi niya lang sinabing rich in mercy. Nilagay niya ng so to emphasize. Superlative po yan. Ibig sabihin po, grabe yung kanyang awat habag. Ito, but God is so rich in mercy. He loves us so much. Alam niyo po, every morning, I always declare, I am the beloved of God. Sinabi niya, I am the apple of God's eye. Ano yun? Di ba? Kayo po, may mga partners po yung ilan sa atin dito. May mga inihiro kayo. Ngayon si Angel at si Eston po, nabibiruan kami kapag kumakain kami. Sabi ni Angel, kinikilig pa rin ako kay Eston. Sabi ko, ako talaga naman. Nabihag na ni Brother Eston, si Angel talaga. At sabi naman ni Brother Eston, pag kumakanta si Angel, kinikilig din ako. Alam mo po ba, na every day of our life, kinikilig sa iyo ang Panginoon. Lalo na ang Diyos Ama. Dahil hindi ikaw ang nakikita niya, ang nakikita niya yung anak niya. And ganun din po yung anak niya. They're so close na dumaloy din sa atin yung pagiging close. Mula dun sa mag-ama, dumadaloy sa atin. Kaya every time, Lord, salamat. Every morning sa pasalamatan, Lord, salamat dahil kinikilig ka sa akin. Di ba iba yung pakiramdam ng kinikilig? Para bang you're in the cloud nine, para bang ang saya-saya, para bang hindi ka na makakain. Uy, wag mong tanggalin yan kasi talaga nakakilig. Di ba ganun mo? And ganun yung ang pagmamahal sa atin ng Panginoon. That even though we were dead, nung tayo'y patay na, because of our sin, He gave us life. Amen? At yung life dito, yung buhay na ibinigay niya, yung buhay na ganap at kasaya-siya. Amen? And when He raised Christ from the dead, it is only by God's grace that you have been saved. Amen? So ano po ang position natin? Para maunawaan po natin, what is our position in Christ? Sabi po sa verse 6, for He raised us from the dead along with Christ and pakibasa po yung naka-bold na yellow, and seated us. Sabihin nga natin, seated us. With Him in the heavenly realm because we are united in Christ Jesus. So ang unang puntos po na dapat natin malaman sa umaga pong ito, when we say throne room mindset means you must work under seated position. Tayo ngayon ay nakaupo
sa kanang trono ng Ama. Alam niyo po ba, ini-imagine ko yan, Lord, kung ito ang Diyos Ama, ito ang Diyos Anak, saan tayo? Nasaan tayo dyan? Dan kung ito ang Diyos Ama, kaliwa kanan, minsan nililubok sa kaliwa kanan. Sa kanan niya, so nandito siya. So nasaan tayo dito? Nandito ba tayo sa gilid? Alam niyo po, mamaya sa wala pa pala tayong Tagalog dyan. Sa Tagalog version po niyan, ang sabi po doon, ikinandong. So, nasan tayo? Sa posisyon ng Ama at ng Anak, nakakandong tayo kay Jesucristo in the heavenly realm. Why? Because the Word has been done. May papakita po akong picture sa inyo. Ito po picture nito, ayan po yung Tabernacle of Moses. Alam niyo po, wala lang po tayong time na pag-aralan po yan. Pero napakaganda pong pag-usapan ng Tabernacle of Moses. Dahil it speak and it foreshadow the coming Messiah. Kung ang lahat po ng mga, hindi lang po natin ma-zoom, no? Lahat po ng nandyan ay nagpapatungkol kay Jesucristo. Pero alam niyo po ba, may isang furniture na wala dyan. Meron diyang yung sa Holy of Holies, meron diyang Ark of the Covenant, the veil, the altar of incense, the lampstand. Sa holy place, meron diyang table of shewbread, and merong outer veil. Pero may isang furniture na wala dyan. Alam niyo po kung ano? Upuan. Kasi dito, once every year, kailangan pumasok ng high priest at mag-alay ng perpektong kordero doon sa Holy of Holies upang makover. Hindi po mawala, makover lang yung kasalanan ng buong Israel. Actually, once a year yun. Yun yung po yung Kippur Kapar, if I'm not mistaken. Pero everyday din sila nag-aalay dyan. Kaya nga po, imagine kung anong amoy dun sa lugar na yan. Parang babuyan, yung amoy malansa na dugo. Ganun po yan. Pero wala dyan, upuan, kasi hindi pa tapos ang gawain. But God, nung dumating si Jesus, ano pong ginawa niya? Ang sabi niya sa krus ng Kalbaryo, it is finished. Kaya lahat ng gagawin natin ngayon, hindi tayo nagtatrabaho para sa Panginoon, para tayo makatanggap ng pagpapala. Tayo ay pinagpala na, kaya nagtatrabaho tayo sa ministry. We work under the seated position. Kaya sinasabi nila, ay wala nang gagawin. No! Kaya po sabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 15 verse 10, I work harder than anyone. But not I, but the grace of God that works in me. Kaya tayo nag-mission, kaya tayo nag-evangelize. Bakit tayo naglalabas ng pera sa mga small churches? Sobrang hanga-hanga po. Bakit po? Hindi na tayo tumatanggap, tayo pa yung nagbibigay sa ministry. Right? Pero hindi yun all glory for us, but because of the grace of God that is within us, doon sa tinapos ng gawa niya, ang sabi po doon, our mindset right now is we seated. Ang tanong ko po sa inyo naman nakaupo, napapagod po ba kayo maupo? Oo, Pastor, pag mag-one hour ka, pagod kami. Pero hindi, di ba? Sa pag may bisita po tayo, di ba, ano pong ginagawa natin? Upo, para sila ay relax. Alam niyo po ba, hindi na natin pagtatrabahuhan yung mga bagay na tinapos na ni Jesus. Ang kailangan lang po natin, manampalataya kung ano yung tinapos niyang gawa. Magiging tamad pa kami, hindi. Masisipag kapag naunawaan mo yung tinapos niyang gawa. Kasi hindi mo makontent sa puso mo na ipangaral kung sino siya sa ibang tao. Amen? Ang sabi po dito, ayan, meron na tayong verse. Sabi po dyan, meron ba? No. Philippians 2:9, pangalawang points po, sabi po dito, therefore, God elevated Him to the place of highest honor and gave Him the name above all other names, that at the name of Jesus, every knee shall bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue declare that Jesus Christ is Lord to the glory of the God the Father. Kanina, alam na natin yung posisyon natin. Ano po ang posisyon natin in the heavenly realm? Tayo po ay nakaupo. Actually, ang pinakamagandang translation, nakakandong kay Jesucristo. Ngayon, para maunawaan natin yung position na ibinigay sa atin, kailangan maunawaan natin, nasan ba si Jesus sa mga pagkakataong ito? At ang sabi po dyan sa verse po niyan, God elevated Him. Ito po, nakataas ako. Ito po, may taas po kayo. Iba ang perspective doon sa itinaas.
Sino na po dito nakapunta sa Antipolo? Sa Tagaytay? Yung mga matataas talaga sa Ampulan. Di ba po, yung view mula sa taas na nakikita mo yung pababa, iba, majestic, parang wow! Amen? Kaya di ba nung mga bata tayo, mababata pa rin tayo, di ba? Amen? Mga bata tayo, gusto nating lumipad. Kasi nakikita natin sa superhero, wow, lilipad. Kasi iba yung perspective sa taas. And guess what? Ano yung pangalawang bagay sa atin? When we say throne room mindset, that you are in the highest place in the virtue ng relasyon natin sa Panginoong Jesucristo. Kung ang Diyos Ama in-elevate ang Panginoong Jesucristo, tayo po ba ay kaisa ni Jesucristo? Tayo po ba ay iisa na kay Kristo? Sabi po, ang lahat na nakipag-isa kay Kristo ay isang bagong nilalang na. So tayo isa, tama? You are elevated in the highest place. Guess what? Sa military po, gusto nila magkaroon ng posisyon na mataas. Kasi kapag nasa taas ka, meron kang authority. Alam niyo po ba, kapag tayo na ngayon na nalaman natin in our mind that we are elevated kasama ni Jesus in the highest place, iba na yung perspective mo. Kasi itinaas niya na yung perspective. Sino po dito nagka-traffic? Madalas tayo, di ba? Lalo na ngayon, matatapos ng MRT7, lahat ng, mostly lahat ng mga lugar sa Bulacan ay traffic po, lalo na sa MacArthur, di ba? Kasi may kita natin ginagawa pa yung kalsada. Nakakainit, nakakabangot yung paghihintay natin sa traffic. Pero alam niyo po ba, kung magta-turn lang po sa helicopter yung ating sinasakyan, nakikita natin, kaya pala na-traffic kasi merong ginagawa o merong nagbanggaan. Maghihintay ka. Alam niyo po ngayon, kung meron tayong hinihintay na panalangin, may hinihintay tayong sagot sa Panginoon, itaas natin yung perspective natin ayon sa mindset na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Ang sasabihin natin, I'm waiting, Lord. I'm joyfully waiting. It is coming. It is coming. It is coming. Parating na yan. I'm waiting patiently. I am waiting patiently. Makikita po natin, everything is being done according to God's plan. Amen? Hindi na yung plan mo kasi itinaas mo na yung pag-iisip mo. Nakikita mo na may value na yung paghihintay mo. At hindi ka naghihintay sa wala. Sapagkat alam natin, tapat ang nangako sa atin. Amen? So that's the power na itinaas yung ating mindset. Ang sabi nga dito, your waiting will be different in the highest position. Amen? Your waiting is different in the highest position. Amen? So una, para malaman natin yung throne room mindset, we are seated. Pangalawa, you are elevated in the highest position. Pangatlo po, tingnan po natin ito. Sabi po dyan, I also pray. Ginamit ko po talaga itong translation nito kasi gusto ko po yung kapag nagpe-pray po si Apostle Paul. Ang sabi po dito, I also pray that you will understand the incredible greatness of God's power for us who believe Him. Alam niyo po ba kung si Apostle Paul po, hinananalangin po. Marami pong instance sa Ephesians po na nalangin po siya para sa mga Kristiyano sa Ephesus. At napaka-specific po niyan kasi gustong-gusto niya maunawaan natin yung kagilagilalas at kamanghamangang ginagawa sa atin ng Diyos. This is the same mighty power that raised Christ from the dead and seated Him in the place of honor and at God's right hand in the heavenly realm. So nakita niyo po kanina, we are seated in Christ. Pangalawa, God elevated Jesus in the highest position. Pangatlo, inupo si Jesus at the right hand with honor. Alam niyo po ba ang right hand? Alam niyo po ba ang right hand sa Bible? Ang right hand po is speak of ruling and reigning. Kaya, therefore, conclude, ang pangatlo po natin kailangan mapag-usapan sa oras kong ito. That if we really know or if we want to know the throne room mindset, you are in the place of ruling and reigning. Hello? You are in the place of ruling and reigning. Bibigyan ko po kayo ng magandang example.
Ako po ay diagnosed ng diabetes. Pero, and last December po yun. Kasi po, ano po ako, type B, so kinokontrol po siya. Hindi po siya yung, pwede siyang umokay kapag okay yung lifestyle mo, pwede hindi din kapag hindi ano. Pero alam niyo po, I always declare sa Panginoon na marahil ito, kasi sabi nila, wala nang kagalingan, wala na. Tapos na yan, forever mo na yung aalagaan, mag-i-insulin ka na soon, and so, sabi ko, no, Lord, I am declaring that I am in the place of ruling and reigning. At ang aking katawang ito ay tinubos mo na sa krus ng Kalbaryo. What I do, because I have, kasi hindi po pwedeng puro faith tayo, kailangan meron tayong right knowledge, right? So, kailangan mo alagaan yung sarili mo, kailangan mo mag-exercise, kumain ng tama, iwasan yung mga bawal, and then afterwards, makikita po natin. Kaya po, kung may sakit po kayo, kailangan magpa-doktor. Kasi yung result nun, makikita po natin ang Diyos ang kikilos. Amen? Magpa-love ka, pangit, negatibo, after ilang buwan, bumalik ka magpaano, alam niyo po makikita natin yung pagkilos ng Panginoon at ito po yung all glory for God. Kaya alam niyo po, excited ako lagi sa gagawin ng Panginoon. Bakit? In our new mindset, in our throne room mindset, you are placed in ruling and reigning. Hindi ka na maaano ng kaaway. Bakit? You are in the place of ruling and reigning. Kaya mo nang sabihin, hindi para sa akin itong kahirapan ko. Amen? Hindi para sa akin itong sakit at karamdaman. Hindi para sa amin itong stress na ito. Hindi para sa amin yung nararanasan namin pangit na buhay. I declare in the name of Jesus. Amen? There is power in the Word of God. Kaya po, sabi po dyan, paano po tayo maghahari at paano tayo mag-rule? Ang sabi po dyan sa Romans 5:17, for in by trespass of one, Adam, death reigned through the one, Adam, much more, surely, sabi nyo nga po surely. Ano po sa Tagalog yung surely? Sigurado. Will those who receive the abundance of grace and the free gift of righteousness reign in eternal life through the one, Jesus Christ. Alam niyo po, hindi natin magagawa itong ruling and reigning sa ating sariling lakas. Thanks to Jesus. Siya na yung gumawa upang maramdaman at paranasan natin yung paghahari habang tayo nandito sa lupa. Amen? So, ang sabi po dyan, malapit na po ako matapos. Ephesians 1:21. Ang sabi po dito, now He is far above. Sabihin nga po natin, far above. Huwag po natin sabihin far above. Far above. I-express po natin yung far. Bakit? Itinaas po tayo. Now is far above any ruler or authority or power or leader or anything else. Not only in this world, but also in the world to come. Amen? Tayo itinaas far above. Kaya nga sickness, poverty, ano man yung mga bagay na kasama sa kasalanan, ay inilayo tayo ng Panginoon. If we will change our mind in the mindset of God, itinataas natin yung pag-iisip natin doon sa trono ng Panginoon, makikita natin na binabago ng Panginoon yung sitwasyon po natin. Alam niyo po, ang sabi po dito, your position will dictate your condition. Not your condition dictates your position. Ano ang position mo ngayon? You are seated, you are in the highest position, you are in the reigning and ruling. Kaya yung mga bagay po na yun, kailangan maapektuhan niya yung kondisyon mo ngayon. Anong kondisyon mo ngayon? Para ka bang kawawa? O para bang wala nang mangyayari sa buhay mo? Diyan ka na lang, hindi ka nakatapos, diyan ka na lang. No! You are seated in the highest position in ruling and reigning. Alam niyo po, that thing, na pag pinakita natin, naunawaan natin yung revelation yun sa buhay po natin, mababago po yung takbo ng 2024 natin. Alam niyo po, kung gagawin lang natin paulit-ulit yung ginagawa natin noong mga nakaraang taon, okay mo yun. Kung nag-work po sa atin yun, thanks God. But ang Diyos po natin ay God of the new things and a new beginning. There will be new roads, new rivers, amen, sa ating buhay. At kapag nilakaran po natin, mamamangha tayo, alam niyo po, ang lagi lang natin masasabi, glory to God, glory to God, glory to God. Amen? Ang sabi po dito, para saan po ito? Para saan itong napag-usapan natin na kailangan magkaroon tayo ng mindset na tayo nakaupo?
na tayo ay nasa posisyon ng pinakamataas kasama ni Yesu Cristo, na tayo nasa posisyon ng paghahari at pangunguna. Para saan po ito? Ito pong sagot. Ephesians 2:7. Ang sabi po dyan sa Ephesians 2:7, He did this that He might clearly demonstrate through the ages to come the immeasurable, limitless, surpassing richness of His free grace, His unmerited favor in His kindness and goodness of our heart towards us in Jesus Christ. Alam niyo po, sa ating pagbabago na ating isipan, mamamangha yung mga tao sa paligid natin. Sabihin natin, bakit sa kabila na may mga nangyayari sa kanila, ganito pa rin ang response nila? At alam niyo pa, hindi sila magtatanong, paano natin magtatanong sila, sino ba ang Diyos na pinaglilingkuran nila? Gusto ko rin yun. Amen? Kaya yung testimony po kanina, maganda po yun, nagka-testimony tayo kasi po sa Hebrew, ang ibig sabihin po ng testimony ay ilo, ang ibig sabihin to do it again in the same power. Kaya kapag nakakarinig ka ng magagandang testimony, lumalakas yung pananampalataya at sasabihin natin, Panginoon, kung kaya mo sa Kanya, kaya mo rin gawin sa akin. In the same power na kung paano ka gumawa sa Kanya. Kaya ako po, I love testimony. After preaching po namin, meron kaming live group session. Pinag-uusapan ko kung ano yung napag-aralan. And at the end of the day, may mga ilan po doon nagpapatotoo. At alam niyo po, nakakakuha tayo ng kalakasan dun sa nagpapatotoo. Sapagkat alam natin, yung sinasabi nating kagalingan ay totoo pala. Na ang Diyos natin ay nagpapagaling. Amen. Ang Diyos natin ay nagpapala, nag-aayos ng buhay, nag-aayos ng relasyon ng mag-asawa. Bumabalik ang anak at nagkakaroon ng reconciliation sa mag-ama o sa mag-ina. Ganun po. Amen. At yun yung gustong patunayan sa atin ng Panginoon. Inaayos niya ang ating isipan upang makita ng ibang tao kung sino siya sa atin. Amen. Kaya po bilang pagtatapos, ito po yung gusto ko pong baunin natin. Marahil nakalimutan po natin yung ilan sa mga points natin sa umagang ito, pero ito po yung pinakamagandang kailangan natin alalahan. Ano po ang big idea natin? Ang big idea po natin, in Christ, you are seated in the place of authority. Amen? Kapag meron kang otoridad, di ba, meron kang power para mag-utos, utusan mo ang katawan mo, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Kapag nangihina ka, tama yun yung sinasabi ni brother kanina dito. Kahit po kahapon, talagang kasi po, nalipat ako ng bagong department sa work po namin. At nakakapagod po yung department na yun kasi puro isip yung pinapagana mo. Pero alam niyo po, nung sabi ng daddy ko po, Jay, meron tayong pupuntahan sa Bangkal, sa May Kawayan, kailangan natin mag-ministry doon. Yes, talaga yung puso ko, whatever it is, basta pinag-uusapan ko ang gospel sharing. Lumalabas po ako eh. Ang sabi ko, hindi pa pwedeng, kasi po, almost Saturday, Sunday na lang po ako nakakapag-ministry ngayon kasi Monday to Friday, nasa work po ako eh. Pero sabi ko, hindi pa pwede, kailangan nating palakasin ang ating katawan at sabihin, bless the Lord, all my soul. There is a preparation para i-share ang gospel. Kailangan prompt and active tayo para pumunta sa lugar na yun. Kaya praise the Lord. If you are in Christ, sino po dito na kay Kristo? Amen. If you are in Christ, you are seated in the place of authority. Amen. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, you are seated in the place of authority. Sa kabila naman po, sabihin natin, you are seated in the place of authority. Amen? Kaya alam nyo po, pag tinanong tayo, kamusta ka, hindi mo sa eto, may sakit, hindi po gano'n. Pag sinabing, kamusta ka, all is well. Eh may nangyayari sa'yo, all is well. It doesn't matter kung ano ang condition mo, ang nagmamatter yung position mo in Christ. Anong sinasabi natin? We declare the manifestation yung sinasabi na all is well, lahat maaayos sapagkat si Kristo ang kasama natin. Amen? So ang tanong ko po sa inyo, kamusta po kayo? Parang iba hindi pa naniniwala kasi may pinagdadaanan ngayon. Kamusta po kayo? Parang hindi pa rin ako kumbinsido. Parang meron pa rin agam-agam sa puso na mamaya may babayaran siya. Kamusta po kayo? Amen. Sa Diyos po ang kapurihan. Ngayon po tayong lahat. Tayo po yung magkakapos. Praise the living God. Amen. You get something today?
Meron po ba tayong baon para sa linggo na haharapin natin? Praise God. Hallelujah, Lord. Amen. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Amen. Bago po ako magtapos ng panalangin, pwede mo ba tapikin natin yung katabi natin at magsabit tayo ng panalangin at deklarasyon sa Kanya? Kung nafe-feel po natin in our spirit na kailangan niya ng kagalingan, mag-declare tayo ng healing. Let's just declare, let us just manifest mo na pag-aralan natin. This is the place of ruling and reigning in Christ. Sabihin natin, ako'y malakas, magaling, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. We are declaring it right now, God. Kung meron na po mga kapatid sa oras na ito na nangailangan, may kailangan bayaran tuition fee, bayarin sa bahay, at kung ano man po ito, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we are declaring that your word that was spoken right now ay magdumado at magmanifest. Kung meron dito na kailangan ng wisdom, sabi po doon sa James, come unto me, I will give you wisdom. At ayan po na sa oras po nito, wisdom on how we will navigate our life in this world. Na hindi kami magkaroon ng pattern at magkaroon kami ng kaibahan sapagkat kami po ay mga binago mo na. At kung meron na po dito, they are swimming or meron pa silang compromising way sa mundo. In the name of Jesus, ipaalala mo sa kanila kung sino sila, Panginoon, sa iyo upang maunawaan nila yung incredible, immeasurable greatness na ginawa mo sa kanilang buhay. Maraming pong salamat sapagkat sa oras po ito, naniniwala po ko sa mga kapatid ko po sa FOJ, mula kay Pastor Hilton, maging sa mga anak niya, mga manggagamat sa lahat ng naririto, we receive the blessing na sinabi po sa Isaiah 26 that we will have a perfect peace whose mind stayed on you because we trust in God. Lord, salamat sapagkat ang shalom peace, nothing missing, nothing broken, everything was provided, ay nasa amin na at pinananampalatayaan po namin ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan po natin ang Diyos na buhay.